Nagbabalik po ang easy lang yan. Alam nyo ba na ang cornstarch mga kasambahay ay maaari rin gamitin bilang dry bath ng ating mga alagang aso o pusa. Sa pamamagitan po nito, nababawasan ang oiliness ng kanilang mga balahibo. Yung pangati po pong naglalangis-langis, ako nababawas po yan. At saka po, mas makakatipid tayo sa paggamit ng shampoo sa kanila. O, di ba? Ang dapat yun na pong gawin, napakasimple lang. Bago sila paliguan, ay lagyan mo muna ng cornstarch ang kanilang mga balahibo. Budburan nyo ang kanyang paligid, ang kanyang katawan, ang kanyang mga balahibo ng cornstarch. Saka po ito, dahan-dahang suklayin. Maaalis po nito ang oiliness, matatagal pa, pati yung mga nagkakabuhol-buhol na mga buhok po niya, nako, walang problema yan pagka nilagay nyo ang cornstarch bago nyo ito suklayin. Kaya kapag paliliguan nyo na sila, kaunting amount na lamang po ng shampoo ang kakailanganin ninyo. And speaking of aso and pusa, naku, ito po, dog lover at host at commercial model pa. Naku, napakaraming alam nito si William Tio, pero this time po, makakasama natin siya para bigyan tayo ng kanyang exclusive pet care tips. Kasi po, napakahilig sa aso ni William. At ang mga aso niyan, champion dogs pa. Naku, nananalo sa mga dog competition. Yan po ibabahagi sa atin ng ating kaibigan na si William Tio para sa ating personality tips. Good afternoon, Eagle, at ito ang ating easy pet care tips. First of all, kailangan pagka magkaroon kayo ng pet, you have to realize na commitment ito. Pero syempre, throughout the lives of your pet, kailangan maalagaan mo siya ng mabuti. At yung pag-aalaga na yan depends on kung ano ang pet ninyo, whether it be ibon, pusa, or aso. But since I'm a dog person, since bata ako, ang pet ko talaga ay aso. And I think one of the most important things with dogs is proper nutrition and attention. You have to understand kung halimbawa kayo ay may isang maliit na aso, iba yung nutrition needs niya kaysa sa malaking aso. Iba yung exercise needs also. So, kailangan malaman ninyo, depending kung ano yung lifestyle ninyo, para swak dun sa pet ninyo. So, importante ang good nutrition so that your pet can live a long, healthy, and happy life. Pangalawa naman, I think importante ang grooming. We need to make sure na malinis yung pet natin para maging siya, pleasant member of the family. At syempre mula sa pagbata pa, let's say puppy, kitten, kailangan masanay na siya na naliligo at saka masanay na siya sa palaging may kasama na tao. Yung pangatlo naman is training and discipline. Syempre naman, ayaw naman natin yung bahay natin, kung papasok yung pet natin ay kung saan na lang sila iihi or dudumi. So, kailangan talaga yung training. And you have to start very, very early. Ako, paper training my pets, usually you teach them one particular place. Kung hindi nyo sila malalabas, ideally maganda yung ilalabas nyo sila sa garden or sa street, para they do their stuff there at hindi sila nagsosoil ng bahay. Pero kung hindi pwede, i-training nyo sila sa newspaper or pet wee-wee pads na puti siya na may boundary. Tapos meron pheromones doon na meron silang naaamoy na maaring doon sila pupunta pagka they need to do their bathroom stuff. So, importante yon. Ang paggagawa nun siguro is bata pa lang, kailangan when they do something good, i-reinforce nyo sila. Ano yung favorite ng ating mga pets? Maging food man or toy, basta they do something good, you repetitively reinforce them. And after siguro mga 1 or 2 weeks, alam na niya na dito dapat pumunta. And also, if you want your dog to go or cat to go regularly, feed them regularly also at the same time every day. Ayan ang aking mga tips, of course, for you to have a happy, healthy, pleasant pet for many years to come. Maraming salamat, William Tio, sa iyong isinyer sa amin na mga tips para sa aming mga alagang aso. Magandang tip yung binigay mo para sa mga pet lovers out there. At syempre, kung meron tayong tip mula sa isang professional gaya po ni William Tio, hindi po pahuhuli ang ating mga avid viewers. Kaya naman narito po ang tip na isa po nating kasangbahay ang pinagmulan
isa pong masugid na tagapanood ng ating programang Easy Lang Yan ang magbibigay po mismo sa atin ng sarili niyang version ng kanyang Easy Lang Yan. Sarili siya nakaisip at siya ang mismong gumawa gamit ang kanyang cellphone para sa ating Easy Kasangbahay Tip.